Ang video na ito na inyong naririnig, nababasa o napapanood ay pagsasadula lamang. This is a work of fiction. Names, characters, business, events, government issue and incidents are the product of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events or place is purely coincidental and not intended to harm other people. Kabanata 21. Katatapos lang mag-agahan ni Thorin at kasalukuyan siyang nagpapahangin sa veranda nang lapitan siya ni Nana Delia. "Senyor ito, may bisita ka." "Sino?" "Nana Delia." Clueless na tanong niya sa matandang Katie. Wala naman siyang inaasahang bisita ng araw na iyon. Si Don Ismael Aragoncillo, iho, anang Nana Delia na ikinakunot ng kanyang noo. Wala silang usapang ng Don na bibisita ito sa kanya. "Ano raw ang kailangan, Nana Delia?" tanong niya sa matanda. Umiling naman ang kaharap. "Hindi ko alam, senyor ito. Basta ang sabi nais kanyang makausap." Tumanggaw-tango na lang si Thorin sa Katie. "Sige, Nana Delia, pakisabing pababa na ako. Pakihatiran niyo na lang siya ng merienda," aniya sa katumalikod na at iniwan ang matanda. Mabilis na tinungo ni Thorin ang silid sa ikaapat na palapag ng mansyon para magpalit ng damit. Nakasuot pa kasi siya ng roba dahil matapos mag-almusal ay kaagad siyang naligo. Wala rin siyang ideya kung ano ang sadya ni Don Ismael sa kanya, pero tamang-tama naman ang dating nito dahil wala siyang pupuntahan ng araw na iyon. Kung tutuusin, ilang araw na siyang hindi umaalis sa mansyon at nagpupunta sa hasyenda. Pakiramdam kasi niya ay wala siyang gana. Gusto lang niyang magkulong sa sariling kwarto at magbasa ng libro. Ayaw na rin niyang isipin pa kung ano o sino ang dahilan yun. Dahil itanggi man niya sa sarili, alam niya ang dahilan ng pagiging ganoon niya. Matapos ang 10 minuto ay bumaba na si Thorin sa sala. Naabutan naman niyang prenteng nakaupo si Don Ismael sa 3-seater sofa habang nagbabasa ng dyaryo. "Good morning, Don Ismael," nakangiting ngunit pormal na bati ni Thorin sa Don. Nang nakita naman siya ay kaagad nitong binitiwan ang babasahin at tumayo. "Good morning, iho," ganting bati nito. "Ipagpaumanhin mo ang maaga kong pagsadya rito," hindyang paumanhin pa ng matanda. Umiling naman si Thorin sa kaharap at sa kabahagyang ngumiti. "It's okay, Don Ismael. Wala naman akong gagawin ngayong umaga," tugon niya sa kaumupo sa sofa na katapat nito. Naupo na rin ang matanda pagkatapos nyon. "Anyway, ano ang sadya mo, Don Ismael?" "Hindi na ko magpapaligoy-ligoy pa, iho. Gusto ko lamang ipakita sa iyo ito," ani Don Ismael sa baabot ng brown envelope sa kanya. Nagtataka man si Thorin ay inabot niya iyon. "Ano ito, Don Ismael?" Humugat muna ng malalim na hininga ang Don na para bang kinokontrol ang emosyon bago sumagot sa kanya. "DNA test result iyan." Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Naguguluhan siya sa sinasabi ng matandang kaharap. "DNA test result," ulit niya. "Kanino po ito? At bakit sa akin ninyo ipinapakita?" Kaagad na bumalong ang luha ng Don na ipinagtaka niya ng husto. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nagkakaganon. "Are you okay, Don Ismael? Gusto ba ninyo ng tubig?" Paklipan niya sa Don nang makitang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng luha nito. Mabilis namang umiling ang matanda tapos ay nagpunas ng luha. "Noong unang beses kong makita ang nobyo mong si Malaya ay nakaramdam na kaagad ako ng kakaiba, iho," salaysay nito kahit muli na namang naluha. "Si Malaya? Paano naman nasali si Malaya sa usapang to?" Isip-isip ni Thorin. Aaminin niyang sa tuwing naiisip niya ang babae, nakararamdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. At alam niya kung bakit. Si Malaya. Ano po ang kinalaman ni Malaya sa usapang ito, Don Ismael? Yuzisa niya sa matanda. "Noong gabing inanyayahan mo ako sa kaarawan ng iyong kapatid, palilham kong kinuha ang basong pinag-inuman ni Malaya," saad pa nito na ikinagulat niya. Hindi siya kumibo at hinintay lang niya ang susunod pang sasabihin ng matanda. May namumuo na ring hinala sa kanyang isip pero ayaw niyang pangunahan ang Don. Gusto niyang sa bibig nito marinig kung tama ang kanyang hinala.
Malakas kasi ang kutob kung siya ang nawawala kong anak na si Ori. Kaya upang masiguro ang aking hinala, palihim kong kinuha ang basong pinaggamitan niya at ipina-DNA test ko, anang Don Ismael na gumaralgal na ang tinig. At lumabas na 98.9% match ang aming mga DNA. Siya si Ori na matagal ko nang hinahanap, umiiyak na wika ng Don. Napipilan naman si Thoren sa nga narinig. Hindi niya naisip na si Malaya ang nawawalang anak ng Don. Pero paanong nangyari iyon? Ayon sa babae, anak ito ng mga NPA. Paanong ito pala ang anak ni Don Ismael? Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Don Ismael ang bumasag ng katahimikan. Kahit hilom ng luha ang mga mata, humarap ito sa kanya at ngumiti. Nasaan ang aking anak, iho? Gusto ko siyang makita at may akap. Kay tagal kong hinintay na mangyari ito, iho. Kaya't sabihin mo, nasaan siya? Nais ko siyang makita. Nanatili namang hindi makapagsalita si Thoren. Paano ba niya sasabihin sa matanda na wala ang anak nito? Paano niya sasabihin basta na lang itong umalis ito at hindi man lang nagpaalam? Kahit malayo ang kabundukang pinagtatagwan ng mga kinalakhang magulang, ay narating iyon ni Malaya sa tulong na rin ng ilang mga kakilala niya sa San Rafael. Ang bayan sa Cebu kung saan siya namalagi roon kasama ang Itay Andres at Inay Aiseng niya. Ilang bayan ang layo niyon sa Santo Cristo. Kaya naman inabot siya ng 2 araw sa daan upang marating lang iyon. Hapon na nang marating ni Malaya ang kabundukan na nasabing naroon ang pansamantalang kuta ng kanyang grupo. At kahit matarik at masukal ang dinaraanan, ay hindi iyon ininde ni Malaya. Ang tanging nasa isip lang niya, ay makauwi sa mga kinilalang magulang. Ayaw na rin niyang alalahanin pa ang dahilan ng kanyang pag-alis dahil sadyang nakapagdudulot iyon ng matinding pighati sa puso niya. Sa ngayon, nais muna niyang makauwi sa mga magulang at humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-alis noon. Hindi man niya gusto ang bumalik pa roon dahil ayaw na niyang maging NPA, pero sadyang iyon na yata ang kanyang kapalaran. Hindi na niya iyon matatakasan pa kahit anong gawin niya. Inabot siya ng 3 oras sa pagpanhik sa bundok, at madilim na nang makarating siya sa kampo. Naabutan niyang nagluluto ang Inay Aiseng niya at iba pa nilang kasamahang babae sa isang malaking kawa na malalaking bato ang ginawang kalan. Inay Aiseng, malakas niyang sigaw sa kapatakbong lumapit sa kanyang inay. Bumalatay naman ang gulat sa mukha ng matanda nang makita siya, pagkatapos ay mabilis na sinalubong ang papalapit na dalaga. Malaya, anak. Mahigpit na nagyakap ang dalawa nang tuluyang maglapit. Naluha pa ang kanyang nanay Aiseng habang yakap-yakap siya. Inay, patawarin po ninyo ako sa biglang pag-alis ko. Patawarin ninyo ako ni Itay, umiiyak na wika ni Malaya sa ina. Wala iyon, anak. Naiintindihan ka namin ng Itay Andres mo. Alam namin kaya mo ginawa iyon dahil tutol ka sa kinalakhang buhay mo. Patawarin mo sana kami anak, kung nadamay ka pa sa aming mga ipinaglalaban, lumuluha ring tugon ng kanyang ina-inahan. Subalit naputol ang madamdaming pag-uusap ng 2 babae nang marinig ni Malaya ang baritonong tinig ng kanyang ama-amahan. Anong ginagawa mo rito, Malaya? Bakit ka pa nagbalik? Tanong ni Ka Andres na matalim ang tinging ipinupukol sa dalaga. Umalas sa pagkakayakap si Malaya sa ina at sa kabinalingan ang ama. Natatakot siya sa paraan ng pagtitig nito pero pilit niyang tinatagan ang sarili. Itay, patawarin mo ako, umiiyak niyang pagsusumamo sa ama, pagkatapos ay humakbang siyang papalapit dito at lumuhad sa paanan nito. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng Itay Andres niya. Blunt ka lang ang ekspresyon nito na para bang walang nakikita. Hindi ka na dapat pang nagbalik dito. Maayos na ang buhay mo, hindi ba? Ang balita ko nga ay nobyo mo na ang binatang Haciendero sa bayan ng Santo Cristo, anang ama-amahan na ikinagulat ni Malaya. Pakiramdam niya ay tinakasan ng kulay ang kanyang mukha dahil sa narinig. Itay, nauutol niyang wika. Hindi niya alam kung paano nalaman ng kanyang ama ang tungkol doon. Nagulat ka ba, Malaya? May pakpakang balita kaya wag ka nang magtaka pa, asik nito sa kanya pagkatapos ay tumalikod sa gawin niya. Hindi ka na dapat pang bumalik dito, Malaya. Hindi namin kailangan ng Inay Aiseng mo ng suwail na anak. Sigaw nito at sa kabam-ira ng alis.
Naiwan namang natitigilan si Malaya. Pakiramdam din niya ay nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa narinig, paano na siya ngayon? Saan siya pupunta gayong ayaw na siyang tanggapin ng kanyang ama? Napaiyak na lang si Malaya dulot ng halo-halong emosyon. Maya-maya pa'y naramdaman na lang niyang dinaluhan siya ng kanyang ina at marahang hinahaplos sa kanyang likod. Thorin, mahal ko. Kabanata 22. Paano ninyong naging anak si Malaya, Don Ismael? Ang sabi niya sa akin, isa siyang NPA. Malamlam ang mga mata ng Don nang balingan si Thorin. Kasalukuyang sakay sila ng kanyang sasakyan at patungo sa San Rafael. Ayon kay Major Cortez, may ilang grupo ng NPA ang nagtatago sa kabundukang doon. Nagbabaka sakali silang baka bumalik si Malaya sa mga itinuturing nitong magulang. Sumama si Thorin kay Don Ismael at sa mga sundalo para hanapin si Malaya. Aaminin niyang hinusgahan niya si Malaya noong una, pero sa tingin niya, normal lang iyon sa gaya niyang nawalan ng magulang. Nagulat siya noong una at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga natuklasan. Sa ilang araw niyang pagkukulong sa kanyang kwarto, nagnilay-nilay siya tungkol sa mga naganap sa pagitan nila ng dalaga. At aaminin niyang sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin niya ito. Para nga siyang mababaliw sa ilang araw na hindi niya nakikita at nakakasama si Malaya. Kaya naman inisantabinan niya ang kanyang pride at nagpas siyang sumama kay Don Ismael na hanapin ito. Kasama rin nila ang panganay na anak ni Don Ismael na si August. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. 26 na ito samantalang siya ay 28. Malaki ang pagkakahawig nito kay Malaya pero mapapansing masyado itong seryoso at ni hindi ngumingiti. Ganon na ito, dati pa mula nang makilala niya. 2 ang anak ng Don at si Malaya o Ori ang bunso. Yumao na ang may bahay ni Don Ismael na si Doña Rosalia, may 3 taon na ang nakararaan sa sakit na cancer. Tanging si Don Ismael at si August na lang ang magkasama sa buhay. Wala pang 1 taon noon si Ori nang salakayin ang aming hasyenda ng mga tulisan. Kinuha nila si Ori dahil ayaw naming ibigay noon ay 1 milyong hinihingi nila. Nagmatigas ako kaya't ang aking nakahiha ang tinangay nila, salaysay ng Don at saka nagumpisa na namang lumuha. Aaluan sana ni Thorin ang matanda nang unahan siya ni August. Walang mabasang reaksyon sa mukha nito nang tingnan niya. Pakiramdam tuloy niya ay galit ito sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Marahil ay nalaman na nito na siya ang dahilan kung bakit umalis ang dalaga. Ginawa namin ang lahat para mahanap si Ori, maging ang mga tulisan na dumukot sa kanya. Wala akong pakialam noon maski maubos ang aking yaman, mahanap lang ang aking anak. Kumuha ako ng private army, nagbigay ng malaking reward para maghanap sa aking anak. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natagpuan si Ori, pati na rin ang mga tulisan, lumuluhang wika ni Don Ismael sa kanya. Nakisimpatya na si Thorin sa Don. Alam niya ang nararamdaman nito, dahil maging sila ng kanyang kapatid ay nawalan ng mga magulang dahil sa mga walang awang tulisan. Umahan tuloy ang galit sa kanyang dibdib nang maalala ang masalimuot na pangyayaring iyon sa kanilang buhay. I understand you, Don Ismael. Maging kami ng kapatid ko ay nawalan din ng mga magulang dahil sa mga tulisang yan. May bahid pa ng galit ang kanyang tinig nang sabihin iyon. Naturingan akong lawyer pero hindi ko nabigyan ng hustisya ang nangyari sa aking mga magulang, dagdag pa ni Thorin habang nakakuyom ang kamao sa kandanggan. Inilaban niya sa husgado ang nangyari sa kanyang mga magulang. Siya mismo ang tumayong abogado ngunit na-buzzer ang inihain niyang asunto laban sa mga tulisan. Wala kasi siyang sapat na ebidensya na magtuturo sa mga ito. Isa pa, hindi nahanap ng mga otoridad ang mga ito kaya walang mga sospek. Lubos kong napatunayan na hindi lang pala mga maralita ang nakakaranas ng injustice sa Pilipinas, maging tayo ring nakaaangat. Talaga bang ganito ang sistema ng pagbibigay katarungan sa ating bansa? Naghihimutok na wika ni Don Ismael habang pahid-pahid ng panyo ang mga luha. Kailangan ninyong maging matatag, Don Ismael. Mahahanap din natin ang inyong anak. Ipinapangako kong hahanapin ko si Malaya. Iyon na lang ang tanging nasabi ni Thorin sa matanda saka ibinaling ang tingin sa labas ng bintana ng kanilang sinasakyang van.
Tanghali pa nang sila ay umalis sa mansyon subalit maglalatag na ng dilim ay hindi pa sila nag-rating sa San Rafael. Ayon kay Timothy na siyang driver ng sinasakyan nila, bukas pa sila ng umaga makararating sa San Rafael. Iyon ay kung tuloy-tuloy sila sa biyahe at hindi magpapahinga. Pero kung mag-check-in naman sila sa mga motel na madadaanan sa kabayanan, kinabukasan na ng hapon sila makararating sa bundok. Kung ano man ang nangyari sa pagitan ninyo ng aking anak, iho, sana'y magkaayos na kayo. Batid kung mahal ninyo ang isa't isa, dagdag pa ni Don Ismael sa kanya. Sana nga po, Don Ismael ay mapatawad ako ng inyong anak, tugon ni Thoren sa matanda. Sana nga ay mapatawad mo ako, mahal ko. Napagpasyahan ni Thoren at Don Ismael na magpalipas muna ng gabi sa isang hotel sa bayan ng San Ildefonso. Subalit kinabukasan ay kaagad din silang nag-check out at ipinagpatuloy ang biyahe nila patungo sa San Rafael. Don Ismael, kaya po ba ninyong umakyat sa bundok? Formal na tanong ni Major Cortez. Nasa San Rafael na sila ng mga oras na iyon at naghahanda na sa pag-akyat sa masukal na bundok. Don't worry, Major Cortez, kasama ko naman ang anak kong panganay. Alang-alang sa aking yunakahiha, lahat at kakayanin ko, ani Don nakababakasan ng determinasyon ang mukha. Walang kahit anong takot o pag-aalinlangan ang mababasa. Naiintindihan ko, Don Ismael, tumatain gungturan ng Major. Kung ganan, kayong lahat na sisimang aakyat sa budok, get ready. Hindi natin sigurado kung sino o ano ang makahaharap natin. Maaaring mga NPA o ang mga tulisan. Alinman sa dalawa, paalala pa nito sa kabinalingan ang mga kasamahan. Kasama ni Thoren ang mag-amang Don Ismael at August sa pag-akyat sa bundok, maging si Timothy at si Major Cortez. Aside from that, may 10 sundalo din silang kasama na pawang mga armado. Binaybay nila ang matarik at masukal na kabundukan ng San Rafael. Manaka-naka ay humihinto sila para magpahinga at uminom ng tubig. Napahanga rin si Thoren kay Don Ismael dahil kahit lampas 60 na ang edad nito, may matikas pa rin itong pangangatawan na naging armas nito sa pag-akyat ng bundok. Maging ang anak nitong si August ay parang hindi iniinda ang pagod ng mahabang paglalakad. Sa tiwina, nakaalalay lang ito sa ama. Bakas din sa mukha nito ang determinasyon na makikita ang nawawalang kapatid. Tanghali na nang akyatin nila ang bundok ng San Rafael, at may 3 oras na silang naglalakad ng mga sandaling iyon. Aminado si Thoren na hindi madali ang kanilang ginagawa pero hindi niya iniinda ang pagod dahil ang tanging nasa isipan niya ay makita si Malaya. Sa kanilang paglalakad patungo sa kuta ng mga NPA ay may grupo silang nakasalubong sa daan. May kasama rin itong mga bata at babae. Bigla ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga hindi kilalang grupo. Armado rin ito ng mga malalakas na kalibre ng baril. Mga kaibigan, ako si Andres Marasigan. Ako ang leader ng grupong ito. Kami ay mga New People's Army ngunit hindi kami kalaban ng gobyerno. Anang isang lalaki na sa tingin ni Thoren ay edad humigit kumulang 40. Matikas din ang anyo nito at halatang batak ang katawan sa hirap. Sa tabi ng nagpakilalang leader ng mga NPA, ay may isang ginang na sa hinuhan ni Thoren ay hindi nalalayo sa edad ng lalaki. Marasigan. Naalerto siya nang marinig ang sinabi nitong apelyido. Iyon kasi ang apelyido ni Malaya. Kung ganon, ano ang inyong pakay sa amin? Bakit ninyo kami hinarang sa daan? May hinahanap kaming tao at hindi namin gusto ang makipaglaban. Ani Major Cortez. Sinenyasan din nito ang mga tauhan na ibaba ang mga hawak na baril. Alam ko kung sino ang inyong hinahanap. At kaya kami naririto ay dahil nais naming makipagkasundo sa inyong mga sundalo. Makipagkasundo? Tanong ni Major Cortez saka humakbang papalapit sa leader. Hindi na narinig pa ni Thoren ang mga pinag-uusapan ng mga ito, pero aaminin niyang kabado siya ng mga sandaling iyon. Maging si Don Ismael at August ay tila ganoon din. Kapwa sila nakikiramdam lang sa mga susunod na mangyayari. Matapos ang ilang sandali ay muling bumalik si Major Cortez sa kanila at saka lumapit kay Thoren na labis ipinagtaka ng huli. Ikaw ang nais nila, Don Thoren Sebastian, formal na wika ng Major sa kanya.
Pakiramdam ni Thorin ay nawalan ng kulay ang kanyang mukha nang marinig iyon. Ano ang kailangan ng mga ito sa kanya? Kabanata 23. Kung ganon, ikaw ang nakapulot at nagpalaki sa aking anak. Bulalas ni Don Ismael pagkatapos aminin ni Ka-Andres na siya ang tumayong ama-amahan sa dalaga. Oo ako nga, Don Isinael. Noong panahon na nagtatago kami sa mga sundalo, nakasagupal namin ang mga tulisan. May bihag silang sanggol at talagang kaawa-awa ang kalagayan nito, salaysay ni Ka-Andres. Noong una, nakipagkasundo kami sa mga tulisan na kami ang magpapalaki sa sanggol, pero ang nais nila ay gawing itong hostage para makakuha ng ransom. Nahabag ako sa kalagayan noon ng sanggol kaya naman nagpumilit akong kunin ang bata, na nagsiklab ng engkwentro sa pagitan namin at mga tulisan. Subalit sa awa ng Diyos, nasadyap namin ang sanggol na babae at panangalangan naming malaya. Sa labis na emosyon ay humagulaw si Don Ismael at sa kaniyakap si Ka-Andres. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay namatay na ang aking anak sa kamay ng mga tulisang iyon, anang Don habang hilom ng luha ang mga mata. Kami na may hindi masasamang tao. Hindi rin kami kalaban ng gobyerno. Ang nais lang namin ay ipaglaban ang aming mga karapatang pantao. Gusto namin ng pagkapantay-pantay. Patas na pagtingin at pagtrato sa mahirap at mayaman, patas na hustisya, kalayaan na ay parinig ang aming boses sa lipunan, litanya ni Ka-Andres sa mga kaharap. Ngunit mailap sa amin ang kapalaran, itinuring kaming kaaway ng gobyerno at tinawag na salot. Pinagbintangan ng mga kasalanan na hindi kami ang may gawa. Ang mga panggugulo sa taong bayan, ang pagkamkam ng mga pananim at kabuhayan ay ibinibintang sa amin. Tila kami hinatulan na ng hindi pa nalilites. Tahimik ang lahat habang nakikinig kay Ka-Andres. Maging si Major Cortez ay nanatiling walang imak at pinakikinggan ang pahayag ng lider ng NPA. Nang umalis si Malaya, doon ko napagtanto ang mga bagay-bagay, pagpapatuloy pa nito. Tinanong ko ang aking sarili. Hanggang kailan ko ipaglalaban ang aking karapatan? Ito ba ang ipapamana namin sa aming mga anak? Gusto ba nila ang ganitong buhay? Ang humawak ng baril sa halip na lapis at papel. Ang magtago na parang hayop at walang kalayaan na gawin ang nais. Ang mamuhay sa karahasan. Subalit nang bumalik si Malaya ay doon ko nalaman ang kasagutan. Gusto namin ng kalayaan, paihag ni Ka-Andres. Bagaman seryoso ang anyo nito ng mga sandaling iyon, mababasa naman ang paninindigan sa mga mata. Ano ang ibig mong sabihin, Ka-Andres? Formal na tanong ni Major Cortez sa lider. Tumingin muna si Ka-Andres sa asawa at sa mga kasamahan, saka ginawaran siya ng mga ito ng isang simpleng pagtango. Matapos nyon ay muling bumaling sa mga kaharap. Susuko na kami sa gobyerno, anunsyo nito. Sa narinig ay napatango-tango si Major Cortez. Maging si Don Ismael ay bakas ang kasiyahan sa mukha. Samantalang si Thorin ay tahimik lang na nagmamasid sa mga nag-uusap. Ikinatutuwa kong malaman ang inyong desisyon, Ka-Andres, anang Major sa nakipagkamay sa lider. Ngunit sa isang kondisyon, dagdag pa ni Ka-Andres. Anong kondisyon? Si Major Cortez. Gusto namin ng amnestya at ikaw, Senyor Ito Thorin Sebastian ang gusto naming maging abogado. Sa narinig ay napakunot-noo si Thorin. Bakit ho ako? Isa kang human rights lawyer, hindi ba? Tanong nito. Tumanggaw naman siya bilang sagot. Pero kasabay nyon, nabuhay din ang curiosity niya. Bakit kung magsalita ito ay parang kilalang kilala siya nito? Maging ang kanyang tunay na pangalan. Bakit marami ho kayong alam tungkol sa akin? Kilala ba ninyo ako? Hindi mapigil ang tanong niya. Kaibigan ako ng yumaong ama mong si Don Robayas. Noon, palihim niya kaming tinutulungan. Nakilala namin siya nang minsang muntik ng salakayin ang inyong hasyenda ng mga tulisan. Hindi mo iyon alam dahil sa Maynila ka pa noon at nag-aaral ng pagkaabogado. Hindi maiwasang imakaramdam ng pagkagulat si Thorin nang marinig ang salaysay nito. Kung ganon, kilala niyo ang papa. Tumanggaw naman si Ka-Andres sa kabahagyang ngumiti. Napakabait ng iyong yumaong ama at ina. Noong nabubuhay pa si Don Robayas,
Pananggakuan niya kaming kapag ganap ka ng abogado ay tutulungan ninyo kaming mabigyan ng amnestya ng gobyerno. Pero sa kasamang palad, nalaman namin na muling sinalakay ng tulisan ang inyong hasyenda. Huli na ng aming nalaman, dagdag pa nitong bakas sa tinig ang lungkot. Kilala ba ninyo ang mga tulisan na pumatay kina mama at papa? Matutulungan niyo ho ba akong mahanap sila? Gusto kong mabigyan ng hustisya. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, desididong saad niya rito. Maluwang sa kanyang dibdib na malamang hindi ang kinalakhang pamilya ni Malaya ang may gawa ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Aaminin din niyang napahiya siya sa sarili dahil isa siya sa mga taong humusga sa gaya ng mga ito. Nakalimutan niyang bilang human rights lawyer, tao rin ang mga ito at may mga karapatan. Maaaring nakagawa ang mga ito ng kasalanan sa gobyerno, pero mamamayang Pilipino pa rin ito at may karapatang ipagtanggol ang sarili at makamtan ang hustisya gaya niya. Kaya ng mga oras na iyon ay nakabuo siya ng desisyon. Siya ang tatayong abogado ng mga ito. Oo, kilala ko sila. Sila rin ang mga tulisan na mahilig manggulo at ginagamit ang aming pangalan para kami ay sirain. Tutulungan kitang mabigyan ng hustisya ang iyong mga magulang, senyor ito. At ay pangako mo ring tutulungan mo kaming makamit ang aming nais. Ipinangangako ko sa inyo, Ka-Andres, sa ngalan ng mga yumao kong magulang ay tutulungan ko kayong makamtam ang inyong nais, may pinalidad na saad niya sa lalaki. Maraming salamat, senyor ito. Sa ngayon, kailangan nating mahanap muna si Malaya. Nag-alala ako ng husto nang malaman kung hindi siya bumalik sa iyo, ani Ka-Andres sa kabinalingan si Don Ismael na noon ay inaalaw ni August. Don Ismael, huwag kayong mag-alala, mahahanap natin ang inyong anak, wika nito kay Don Ismael. Ang sabi kasi nito, nang bumalik si Malaya sa kuta ay sinabihan din nitong umalis doon. Pero hindi dahil nagalit ito, kundi para bumalik daw ang dalaga sa hasyenda. Nasa kasamaang palad ay hindi naman nito ginawa. Nalaman daw nitong sa kanya tumutuloy si Malaya at naisip nitong mas makakabuti raw iyon para rito. Maraming salamat, Ka-Andres, nakangiting wika ni Don Ismael. Pinuntahan nila ang ilang mga kakilala sa bayan ng San Rafael para ipagtanong-tanong si Malaya pero sa kasamaang palad, ni isa sa mga iyon ay hindi pinuntahan ni Malaya. Ipinasya ni Thoren na bumalik sa hasyenda kasama ang grupo ni Ka-Andres at Ka-Elsing. Pansamantala, sa hasyenda muna niya pinatuloy ang mga ito na sinang-ayunan naman ni Major Cortez. Total ay nangako na si Ka-Andres na susuko sa gobyerno, wala nang dahilan upang tugisin pa ang mga ito. Si Don Ismael na bagaman mabigat ang dibdib, ay walang nagawa kung hindi ipagpaliban muna ang paghahanap sa nawawalang si Malaya. Ngunit nag-hire rin sila ng private army para ipahanap si Malaya. Ilang araw ang nagdaan, walang kahit anong impormasyon silang natanggap tungkol sa kinaroroonan ni Malaya. Kaya naman napuno ng sobra-sobrang pag-aalala ang dibdib ni Thoren. Para na nga siyang mababaliw kakaisip kung nasaan ang nobya. Nag-aalala siya na baka nadakip itong muli ng mga tulisan at ginawang bihag. Nang mga sumunod na araw, nasawatan ni Major Cortez ang kuta ng tulisan na pumatay sa kanyang mga magulang, sa tulong na rin ni Ka-Andres. Napag-alaman na ang tulisan na pumatay sa kanyang mga magulang at ang dumukot kay Malaya noong sanggol pa ay iisa lang. Isang alias Commander Buhawi ang leader ng mga ito na kasalukuyan ay nasa bilibid na. Samantalang si Ka-Andres naman at mga kasamahan nito ay nasa pangangalaga na ng mga militar, at kasalukuyang naghahanda si Thoren na upang ipagtanggol ang mga ito sa korte. Katulong rin ng binata ang kaibigang si Nicolay sa kasong kanilang hahawakan. Nagdaan pa ang 3 buwan, walang balita ang nakalap tungkol sa kinaroroonan ni Malaya. Tuloy sa loob din ng halos 3 buwan, hindi na panatag ang kalooban ni Thoren kaiisip sa kasintahan. Sinisisi na rin niya ang sarili dahil sa pag-alis nito. Kung hindi lang sana niya pinairal ang galit at pride, malamang ay hindi ito umalis. Napabayan din niya ang sarili. Hindi siya nakakakain at nakakatulog ng maayos, lagi siyang tulala at parang walang gana sa buhay. Pati tuloy ang pag-inom niya ng gamot upang hindi sampungin ng sakit na puso ay hindi na niya nagagawa pa. Kaya naman madalas na siyang atakihin ng nakamamatay na sakit. Sorry kung lame at walang kilig moments. Sana di kayo na boring.
PS. Hindi ko rin po alam kung nagga-grant pa ng amnesty ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Fiction lang naman ito at ang lahat ng nakasulat sa istoryang ito ay pawang imahinasyon lang ng author. Amnesty is defined as a pardon extended by the government to a group or class of people. Usually for a political offense, the act of a sovereign power officially forgiving certain classes of people who are subject to trial but have not yet been convicted. Wikipedia. Kabanata 24. After 1 year, sa tulong ni Thorin ay nabigyan ng gobyerno ng amnesty ang grupo ni Ka Andres at kasalukuyan na itong namumuhay bilang mga ordinaryong mamamayan. Hindi pa roon natatapos ang pagtulong ni Thorin sa ama-amahan ng nobya at sa grupo nito, dahil kinuha niyang manggagawa sa hasyenda ang mga binigyan ng matitirhan sa hasyenda. Sinikap niya at ni Don Ismael na tulungan ang mga ito upang tuluyang magbagong buhay. Samantalang ang mga tulisan naman na pumatay sa kanyang mga magulang at dumukot noon kay Malaya ay nullities at nahatulan na ng reclusion perpetua o lifetime imprisonment at kasalukuyan ay nakapiit na S. A New Bilibid Prison. Si Nicolay ang tumayong abogado at nagpakulong sa mga ito. Naging maayos ang buhay ng iba sa nakalipas na 1 taon, pero hindi kay Thorin. Lumipas na kasi ang 1 taon ay hindi pa rin nahahanap si Malaya. Maging ang private army at investigator na hire nila ni Don Ismael ay hindi matukoy-tukoy kung saan naruroon ang dalaga. Naging napakahirap kay Thorin ang nagdaang 1 taon. Araw-araw niyang sinisisi ang sarili kung bakit iniwan siya ni Malaya. Lagi rin siyang kinakain ng guilt dahil alam niyang siya ay may kasalanan ng lahat. Kaya bilang parusa sa sarili, hindi niya ininom ang gamot niya sa puso, na lingid sa kaalaman ni Thien. Ang akala nito, hindi niya nakaliligtaan na uminom ng kanyang gamot. Pero ang totoo, nawawalan na siya ng ganang mabuhay pa, kaya't sinasadya niyang wag inumin ang maintenance meds niya. Bumagsak din ang kanyang katawan. Halos doble ang ipinayat niya kumpara sa dati. Nawalan kasi siya ng gana kumain. Minsan, kapag pinipilit siya ni Thien ay nakakakain siya ng kaunti, pero madalas ay wala itong nagagawa kapag ayaw niya. Wala na rin siyang maayos na tulog, dahil sa tiwina ay lagi siyang binabangunot ng tungkol kay Malaya. Partikular noong gabing umalis ito at iwan siya. Kaya naman isa rin iyon sa mga rason kung bakit bumagsak ang kanyang resitensya. Napadalas din ang pagsakit ng kanyang dibdib nagresulta ng palihim niyang pagpunta sa kanyang personal doktor. Maging iyon ay lingid kay Thien, dahil ang gusto niya ay tapusin na ang buhay. Para sa kanya, wala nang saysay ang mabuhay pa kung hindi naman niya kasama ang babaeng minamahal. Mr. Fuentebella, unti-unti nang humihina ang iyong puso. Hindi niyo ba iniinom ang iyong gamot? Anang doktor na sumusuri sa kanya. Everyday akong umiinom, Dok. Hindi ako nagmimintes kahit 1 beses, pagsisinungaling niya doktor. Kung ganon, maaaring hindi na tumatalab ang gamot na inireseta ko sa'yo, anang doktor na bakas ang pag-aalala sa mukha. Bakit, Dok Mercado? Masama na ba ang lagay ng puso ko? Yuzisa pa niya. Ni hindi siya nakaramdam ng pag-aalala ng mga sandaling iyon. Iyon naman talaga ang hinihintay niya ang mamatay. Binatilyo lang siya noon at kasalukuyang nasa high school nang manikip ang kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Noong una, akala niya ay normal lang iyon at maaaring bunga lang ng pagod. Until one day, sumikip ng husto ang kanyang paghinga at para bang pinipiga ang kanyang puso sa tindi ng sakit. Nawalan siya ng malay noon at dahil nasa eskwelahan siya, hindi kaagad iyon nalaman ng kanyang parents. Nalaman na lang ng mga ito noong nasa hospital na siya at kasalukuyang itinitest. At ng araw ding iyon, nalaman niyang mahina ang kanyang puso at maaaring mauwi sa heart failure kung pababayaan niya. Since then, naging sobrang ingat na sa kanya ang mga magulang. Bawal kasi sa kanya ang mapagod kaya sa tiwina, nakaalalay ang kanyang parents. Nagumpisa na rin siyang uminom ng maintenance meds niya kaya umigi ang kanyang pakiramdam. Inakala pa nga niyang gumaling na iyon dahil hindi na siya sinumpong ulit. Subalit noong nasa college na siya at nag-aaral sa university ng pagkaabogado ay muli siyang sinumpong. Naging busy kasi siya noon sa pag-aaral at nakakaligtaan na niyang uminom ng kanyang gamot.
Inilihim niya iyon sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Hanggang nitong huli, pagkamatay ng kanyang mga magulang ay muli siyang inatake ng sakit. Sa labis na depresyon bunga ng pinagdaanan niya, hindi na niya naalagaan pa ang sarili. Pero sa tulong ng kapatid niya ay nanambalik ang sigla niya at pinilit na maging matatag, alang-alang sa nakababatang kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. You need a heart transplant as soon as possible, Mr. Fuentebella, otherwise your life may be in danger, ani Dr. Mercado. Kailangan nating makahanap ng donor immediately upang may magawa ang operasyon, dagdag pa nito. Tango na lang ang isinagot ni Thoren sa doktor. Hindi na niya gustong magpa-opera pa. Bakit pa? Wala na si Malaya sa kanyang buhay at kasalanan niyang lahat. Isa pa, hindi naman mag-iisa ang kanyang kapatid kung sakaling mamatay siya, nandyan naman ang best friend ni ang si Nikolai. Ito na lang ang bahala sa kanyang kapatid. Kaya't noon din ay nakabuo siya ng pasya. Magpapa-opera ako kung babalik ka sakin, Malaya. Saan ka nang galing, Kuya Thoren? Hinahanap mo na naman ba si Malaya? Yuzisa ni Thayan nang makauwi si Thoren ng bahay. Gabi na kasi siya nakauwi kahit umaga pa siya umalis sa klinik kung saan siya nagpatingin. At tama ang kanyang kapatid, paggaling niya sa kanyang personal doctor ay dumiretso siya sa bayan ng San Ildefonso at muling ipinagtanong-tanong si Malaya. Lagi niya itong ginagawa sa loob ng isang taon. Hindi siya napapagod na hanapin ang nobya sa kahit saang sulok ng Cebu. Minsan nga, nagmistulan na siyang nasisiraan ng bait dahil sa ginagawa. Hindi sumagot si Thoren, sa halip na upo siya sa 3-seater sofa at inilagay sa isang tabi ang tungkod. Gumagamit siya nyon dahil doon siya kumukuha ng tatag ng katawan. Palibhas ay bumaba ang kanyang resistensya, kaya nagdulot din iyon sa kanya ng panghihina. Kuya, look at yourself, ani Thayan sa kanaupo tabi ni Thoren at ginagap ang kanyang kamay. Hindi na ikaw yung Kuya Thoren na nakilala ko. Ibang-iba ka na, Kuya. Gumaralgal na ang tinig ni Thayan pagkasabi nyon. Sa tingin mo ba, matutuwa si Malaya kapag umuwi siya at nakitang ganyan ang itsura mo? Tanong pa ng babae habang lumuluha. Nanatili namang hindi kumikibo si Thoren at nakatingin lang sa kawalan. Sa kanyang balintataw, nakikita niya ang maamo at magandang mukha ni Malaya na nakangiti sa kanya ng matamis, miss na kita, Malaya. Where are you, love? Kuya, you need to be strong. Hindi mo dapat ginagawa yan sa sarili mo. Hindi mo kasalanan kung bakit umalis si Malaya, desisyon niya yun kaya don't punish yourself, pagpapatuloy ni Thayan habang umiiyak sa harap niya. Gusto ko nang magpahinga, sa wakas ay sabi ni Thoren. Wag mo na rin akong gigisingan pa para kumain dahil wala akong gana, dagdag pa niya sa katumayo at inalis ang palad ng kapatid sa kamay niya. Matapos nyon, inabot niya ang tungkod na nasa tabi. Pero, kuya, kapag sinabi ko, Thayan. Wala nang pero pa, matigas niyang sabi sa kapatid bago tumalikod at iniwan ito. 2:00 ng madaling araw, bumalikwas ng bangon si Thoren. Napanaginipan kasi niyang muli si Malaya na umuwi na ng mansyon at naroon sa silid nito. Tagaktak ang pawis niya ng mga sandaling iyon kahit may air conditioning ang kanyang kwarto. Malakas din ang tibok ng kanyang puso dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang kirot. Minabuti ni Thoren na kumuha ng tubig sa personal ref niya na naroon sa mini kitchen ng kanyang silid. Hiwalay iyon sa kanyang tinutulungan. Ipinahati talaga niya iyon at ginawang maliit na kusina ang kabila dahil mahilig siyang mag-midnight snack noon. Nang makainom ng malamig na tubig, ipinasya ni Thoren na bumaba sa 3 palapag at puntahan ang silid ni Malaya. Madalas niya iyong ginagawa sa tuwing hindi siya makatulog o kaya naman ay nagigising sa panaginip gaya nyon. Habang tinutungo ang silid ng dalaga, hindi mo ari ni Thoren kung bakit bigla siyang inatake ng kaba. Tuloy ay muling kumirot ang kanyang dibdib. Malaya, bumalik ka na ba? Paipang tanong ni Thoren sa kanyang isipan habang mabilis na tinataluntan ang pasilyo patungo sa kwarto ng dalaga. Iba kasi ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Para bang may nagtutulak sa kanyang alamin kung bumalik na ba ito sa mansyon.
Nang makarating sa pakay, sandali pa munang tumayo si Thorin sa tapat ng pinto at pilit kinalma ang dibdib. Napapikit pa nga siya dahil pakiramdam niya ay tila tinutusok ng maliliit na karayom ang kanyang puso. May ilang segundo rin bago nagpasya si Thorin na pihitin ang doorknob at nang tuluyang mabuksan ay hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi rin niya alam kung nananaginip lang ba siya o totoo ang nakikita niya sa kanyang harapan. May figure kasi ng babae ang natutulog sa malaking kama, patalikod sa kinaroroonan niya. At hindi na niya kailangan pang makita ang mukha nito, dahil kahit likod lang ng babae ang kanyang nabibistahan, kilala naman ito ng kanyang puso. Malaya. Finale. Malaya. Hindi malaman ni Malaya kung bakit automatikong napamulat siya ng kanyang mga mata nang marinig ang malamyos na tinig ni Thorin. Halos katutulog pa lang niya noon dahil mula nang dumating siya sa mansyon kagabi ay takot na kwento ang pinagsaluhan nila ni Thaian. Hindi tuloy niya napuntahan si Thorin sa silid nito. Bumalikwas ng bangon si Malaya upang hanapin ang pinanggalingan ng boses. At gayon na lang ang pagpatak ng kanyang mga luha nang makitang nakatayo sa may hamban ng pinto ng kanyang silid si Thorin. Sa loob ng isang taon, ni hindi nawala sa isip at puso niya ang lalaking kauna-unahan niyang minahal. Walang araw at gabing hindi niya ito naiisip. Kaya ngayong nasa harapan na niya ito ay walang pagsidlan ang sayang kanyang nararamdaman. Akala niya noong una, tuluyan na siyang kinamuhian ni Thorin dahil sa pag-amin niya sa kanyang tunay na pagkatao. Pero nang makausap niya ang mga private investigator at malaman sa mga ito na ipinahahanap siya ng binata at ni Don Ismael ay halos hindi siya makapaniwala. Sa Tondo sa Maynila siya natagpuan ng mga private investigator. Nasa palengke siya noon at nagtatrabaho bilang tindera ng gulay. Nang gabing pinalayas siya ng kanyang ama-amahan na si Ka Andres ay naisip niyang bumalik sa hasyenda, kay Thorin. Pero wala siyang mukhang may haharap sa lalaki kaya pinili na lang niyang wag na lang magpakita rito. Nagtungo siya ng gabing iyon sa terminal ng bus papuntang Maynila. Balak niyang lumuwas pero hindi niya alam kung saan tutuloy pagkatapos nyon. Nagbabaka sakali na lang siya na may mahanap na tutuluyan pagkarating doon, kahit sa ilalim lang ng tulay. Pero sa kabutihang palad, may nakilala siyang matandang babae habang palaboy-laboy siya sa kalsada. Si Nanay Susan. Pinakain siya nito at pinatire sa bahay nito. Mag-isa lang kasi ito sa buhay dahil wala itong asawa. Bukod pa roon, ipinasok siya nitong tindera ng gulay sa kumare nito na may pwesto sa palengke. Si Nanay Susan ang naging ina-inahan niya sa loob ng isang taon. Kaya naman noong magpaalam siyang uuwi na ay sobra itong nalungkot. Mabilis na bumaba si Malaya sa kanyang kama at patakbong nilapitan ang binata. Nagyakap ang mga ito ng mahigpit na tumagal ng ilang minuto. Para bang doon nila ipinadadama ang naging pangungulila nila sa loob ng nakalipas na isang taon. Akala ko, hindi na kita mahahanap, Malaya. Basag na ang tinig ni Thorin nang sabihin iyon habang kapwa sila nakatingin sa isa't isa. Parehas na rin silang lumuluhan ng mga sandaling iyon. Matagal ko nang gustong bumalik pero natatakot akong kamuhian mo. Maniwala ka, hindi kami masamang tao, though. Siya. Pinigil ni Thorin ang sana'y sasabihin ni Malaya gamit ang hintuturo nito. Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni Mang Andres, Laya, nakangiting wika ng binata bagaman lumuluha. Lubos ding nagpapasalamat si Malaya nang malaman mula kay Thaian na tinulungan ni Thorin ang kanyang ama-amahan, maging ang mga dati niyang kasamahan na mabigyan ng amnestia at magbagong buhay. Bukod pa roon, hindi rin siya halos makapaniwala nang sabihin ng dalaga na si Don Ismael ang kanyang tunay na ama. Kaya pala noong una niya itong makita ay kay Gun ng pakiramdam niya rito. Iyon pala, ito ang kanyang tunay na ama. Masayang-masaya rin siyang malaman na nahuli na ang mga tulisan na pumatay sa mga magulang ni Thorin, gayon din ang mga dumukot sa kanya noong sanggol pa siya. Hindi pa nga niya lubos maisip na nangyari iyon sa kanya. Napakalaki ng kanyang utang na loob sa kanyang kinalakhang ama na si Ka Andres. Hindi na rin mahalaga kung saan ka nagpunta, ang importante ay kasama na kita ngayon, Laya, puno ng emosyon na saad ni Thorin habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata.
Kay tagal kong hinintay na mangyari ito. Halos mabaliw ako noong umalis ka, Laya. Patawarin mo ako dahil naging matigas ako at hindi ko pinakinggan ang side mo. Ngumiti naman ng matamis si Malaya kahit hilam ng luha ang mga mata. Kalimutan na natin iyon, mahal ko. Ang buhay pag-ibig ay hindi talaga parating masaya. Minsan, kailangan din nating pagdaanan ang madilim na yugto nito para tumibe ang pundasyon ng pagmamahalan. Sa narinig ay muling niyakap si Malaya ng binata saka siya ginawaran ng matamis na halik sa labi. Iyon ang unang niyang halik. Unang halik na pinagsaluhan nila ng lalaking minamahal. At dahil sa halik na iyon, para bang nabura ang lahat ng hinanakit niya sa dibdib na dinala niya sa loob ng 1 taon. Bigla-bigla, para siyang nabunutin ng tinek sa kanyang dibdib. Mahal mo pa ba ako, Malaya? Matatanggap mo pa ba akong makasama habang buhay? Madamdaming yuzel ni Thoren habang masuyong nakatingin sa kanya. Sa narinig ay muling bumalong ang luha sa mga mata ni Malaya, tapos ay ginagap niya ang kaliwang kamay ng lalaki at saka dinala iyon sa kanyang pisngi. Kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ko, mahal ko. Kaya naman hindi mo na ako kailangan pang tanungin dahil kahit hindi mo sabihin. Handa akong ayalay ang lahat makasama ka. Lang habang buhay. Sukat sa narinig ay muling niyakap ng binata si Malaya. Kapwa sila umiiyak noon habang magkayapos. Noong una, kalayaan lang ang nais ko kaya ako nagpasyang magpakalayo-layo. Pero hindi ko akalain na sa kagustuhan kong maging Malaya, matatagpuan ko naman ang pag-ibig sa katauhan mo, Thoren. Matapos ng masayang sandali na iyon, ipinasya ni Malaya na sa silid na niya patulugin ang nobyo. Gusto niyang bawiin ang panahon na hindi niya nakasama ang lalaking minamahal. Mahimbing nang natutulog si Thoren habang magkayap sila, pero heto siya, kanina pa pinagmamasdan ang kabuuhan ng kanyang nobyo. Hindi niya akalain na malaki na ang ipinagbago ng nobyo. Ang mahaba na buhok nito ngayon ay maikli na. Maging ang bigot at balbas nito ay wala na rin, dahilan upang lumantad ang hapis na mukha nito. Bahagya ng lubog ang pisngi nito at namumutla pa. Ang mga mata nito ay nanlalalim na naanimoy hindi natutulog. At ang lubos na ikinabahala niya ay ang pagbagsak ng katawan nito. Kung dati ay matipuno iyon, ngayon akalin mong may iniinda itong sakit sa labis na kapayatan. Nalaman niya mula kay Thayan na simula nang umalis siya, doon nagumpisa na mawalan ito ng ganang kumain. Hindi na rin daw itong nagpupunta ng hasyenda at sa tiwina ay nagkukulong na lang sa silid. Kung minsan, kapag lumalabas naman ito ay inaabot naman ito ng gabi sa daan dahil sa kahahanap sa kanya. Noong makita niya ito kanina ay nakaramdam siya ng labis na habag. Alam niyang siya ang may dahilan kung bakit nagkaganoon ito. Halos hindi na nga niya nakilala ito dahil sa laki ng ipinagbago nito. Kaya naman lihim niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang makabawi ito ng lakas. Maya-maya pa'y nakaramdam na siya ng antok, ngunit bago tuluyang pumukit hinaplos muna niya ng marahan ang hapis na pisngi ng binata. Mahal na mahal kita, Thoren, yuzel niya bago tuluyang pumikit. Kinabukasan, nagising si Malaya dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang baywang, at nang imulat niya ang mga mata, ang payapang mukha ni Thoren ang bumungad sa kanya. Lihim tuloy siyang napangiti dahil doon. Hindi niya akalain na ganoon palakas aya sa dibdib na matulog at gumising kasama ang taong mahal mo. At dahil mukhang mahimbing pa ang pagkakatulog ng lalaki, hindi na muna niya ito ginaiseng. Sa halip, marahan niyang inalis ang braso nitong nakayakap sa baywang niya. Nagtaka pa siya nang maramdaman na bahagyang malamig iyon. Inisip na lang niya na baka dahil sa air conditioning ng silid. Marahan siyang bumangon at bumaba sa kama. Nais kasi niyang ipagluto ng masustansyang agahan si Thoren at dalhan ito sa silid. Ngunit bago pa niya tuluyang lisanin ang sariling silid, hinumutan muna niya ito, matapos niyon ay saka siya lumabas. May 1 oras ding nagtagal si Malaya sa kusina bago nakabalik sa kanyang silid. Paano'y nagiyakan pa sila Nanay Delia at Nanay Lupe. Masayang masaya raw ang mga itong nagbalik na siya, at sa wakas ay manunumbalik na raw ang dating sigla ng kanilang senyorito Thoren. Bitbit ang tray na naglalaman ng almusal ay tinungo ni Malaya ang silid niya.
Subalit ganoon na lang kanyang pagtataka niya nang makitang natutulog pa rin ang binata. At kung ano ang itsura nito noong iwan niya ay ganoon pa rin. Ang akala kasi niya ay aabutan niya itong gising na. Siguro nagbabawi lang siya ng tulog, isip-isip ni Malaya saka inilapag sa side table ang dala niyang tray ng pagkain. Matapos nyon ay muli niyang pinagmasdan ang nahihimbing na nobyo. At paris kanina, maaliwalas at payapa ang anyo nito bagaman mapatla. Sandali pa munang nasa ganoong ayos si Malaya nang mapansin niya ang puting sobre na nakapatong sa side table, sa kabilang parte ng kama. Minabuti niyang tumayo at umikot sa gawin na iyon upang tingnan ang sobra. At automatikong napangiti siya nang makitang nakasulat ang pangalan niya sa labas niyon. Mukhang sulat ito ni Thorin sa kanya. Dali-dali niya iyong dinampot at saka binuksan, pagkatapos ay muling naupo sa gilid ng kama. At bago pa niya basahin ang nilalaman yun, sinulyapan pa muna niya ang nahihimbing na kasintahan. Nagtagal din iyon ng ilang segundo bago niya ibinalik ang atensyon sa hawak na sulat at binuklat. Ngunit kaagad bumalong ang kanyang mga luha nang mabasa ang nilalaman yun. My dearest Malaya. Una sa lahat, habang sinusulat ko ito ay hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pagkakataon na mababasa mo ito. Hindi ko alam kung babalik ka pa sa piling ko, pero gayon pa man, umaasa pa rin akong isang araw ay muli kang uuwi at muli kitang makakasama, Malaya. 1 taon na ang lumipas pero walang araw at gabi kitang hindi naiisip. Nagsisisi ako dahil hinayaan kitang umalis nang hindi naririnig ang iyong paliwanag. Araw-araw kong sinisisi ang sarili dahil doon. Kung sana'y hindi ko pinairal ang pride at katigasan ng ulo, sana ay kasama pa kita ngayon. Patawad, mahal ko, aaminin kong hinayaan. Kung talunin ako ng aking sakit dahil wala na akong ganang mabuhay pa. I was 13 years old nang unang malaman na mahina ang puso ko, hanggang sa nalaman ko na kailan lang na kailangan ko ng sumailalim sa heart surgery. Inilihim ko ito kay Thyan dahil ayaw ko siyang mag-alala. Kaya sana'y mapatawad din niya ako balang araw. Hindi ko na ginusto pang magpa-opera. Para saan pa? Wala nang saysay ang mabuhay pa kung hindi kita kasama. Minsan na akong nasaktan at halos maduraj ako dahil doon. Pero ngayong naulit muli, hindi ko nakakayanin pa. Kaya hinayaan kong igupo ako ng sakit, para tuluyan na akong mawala. Mahal na mahal kita, Malaya. Ikaw ang buhay ko kaya't nang mawala ka, para na rin akong tinanggalan ng karapatang mabuhay pa. Kung darating man ang araw na mababasa mo ito at wala na ako, sanay ay mapatawad mo ako, Malaya. Ikaw lang ang huling babaeng minamahal ko hanggang sa kabilang buhay. Mahal na mahal kita, Malaya. You've always been in my heart, forever, love. Loving you always. Thorin Sebastian. Epilogo. Nakatanaw si Malaya sa veranda ng Hacienda Aragoncillo at pinagmamasdan ang kulay kahel na kalangitan. Para sa kanya, napakagandang pagmasdan ang papalubog na araw sa kanluran. Kung dala lang niya ang kanyang kamera, siguro ay kinuhanan na niya iyon ng litrato. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, ha? Nahihirapan ka na ba sa law school? Mula sa kalangitan na unti-unting nagiging kulay dugo ay ibinaling ni Malaya ang paningin sa lalaking nagsalita sa kanyang likuran. Kuya. Malapad ang pagkakangiti ng kanyang Kuya August habang nakatingin din sa kalangitan na noon ay unti-unti nang kinakain ng dilim. Iniisip mo naman siya, ano? Yuzisa pa nito. Sunday bukas, di ba? If you want pagkasimba natin, dumalaw tayo sa cemetery, suhestyon pa nito. Napangiti naman ang dalaga matapos marinig iyon sa nakatatandang kapatid. Sige, kuya. Naging busy din kasi ako this past week kaya hindi ko na siya nadalaw, sang-ayon niya. Grabe. Ganito pala kahirap mag-aral ng law. Bulalas pa ni Malaya at sinamahan pa ng mahinang pagtawa. Gusto niyang itago ang lungkot sa kanyang tinig dahil ayaw niyang mag-alala ito. But look, 1 year na lang at graduating ka na. Nax. May kapatid na akong abogado, saad ng kanyang Kuya August sa kamarahan siyang tinapak sa balikat. Siyempre, yun ang ipinangako ko sa kanya sagot niya sa nakakatandang kapatid sa kamuling ibinaling ang paningin sa kalangitan.
Tuluyan na iyong nagdilim at may mangilan-ngilan ng bituin. Naipagtanggol ko ang mga mahihirap na walang kakayahang kumuha ng abogado. Iyon ang advocacy ko kaya ako kumuha ng kursong law. Alam ko kaya nga suportado ka namin ni Papa sagot nito sa kabamaling sa kanya. I know it's hard for you to forget him, pero sana maging okay ka na. Nag-aalala kami ni Papa dahil hanggang ngayon, single ka pa rin. Ako tuloy ang minamadali niyang mag-asawa, ani August sa kabahagyang lumukat ang gwapong mukha. Hindi nagsalita si Malaya at sa halip, tumangala siya sa kalangitan na noon ay napakagandang pagmasdan dahil sa mga nagkikislapang bituin. Ilang sandali rin siyang nasa ganoong ayos nang muling magsalita ang kanyang Kuya August. If you need a shoulder to cry on, nandito ako, sis. Okay, nakangiting wika nito sabay haplos na kanyang mahabang buhok. Kusa namang sumili ang matamis na ngiti sa kanyang labi nang sabihin nito iyon. Thank you, kuya. Anything for you, sis, sagot nito sabay tapik sa kanyang balikat at tumalikod na. Nang makaalis ito ay muli siyang tumingin sa kawalan pagkatapos ay bamantong hininga. 5 years na ang nakalipas pero bakit pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang lahat? Bakit hanggang ngayon, mabigat pa rin ang kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya si Thorin? Bakit hanggang ngayon, daladala pa rin niya sa kanyang dibdib ang sakit at pagsisisi? Kung hindi lang sana siya umalis noong gabing inamin niya kay Thorin ang tunay na pagkatao. Kung hindi lang sana niya pinairal ang hiya at bumalik sa hasyenda matapos siyang paalisan ng kanyang itay Andres sa kuta. Kung hindi na sana niya pinaabot pa ng 1 taon at bumalik na agad siya kay Thorin sa lalaking mahal niya. Kung sana'y panaginip lang ang lahat ng nabasa niya sa sulat nito, kung sana panaginip lang ang lahat ng nangyari ng umagang iyon. Siguro, hanggang ngayon ay kasama pa niya si Thorin. Hindi kailanman makakalimutan ni Malaya ang kaganapan noong umaga matapos niyang basahin ang sulat. Malinaw na malinaw pa sa kanya ang lahat. At bigla-bigla, parang tubig na nagtuloy-tuloy ang agos sa kanyang isipan ang lahat ng masalimuot na pangyayari ng umagang iyon. Matapos basahin ni Malaya ang sulat na iyon ni Thorin ay kaagad niyang nilingan ang lalaki na noon ay nakahiga sa kanyang kama. Nakararamdam siya ng matinding takot at kaba habang nakatingin sa payapang mukha nito. Wala siyang lakas ng loob upang alamin kung bakit hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa ito nagigising. Natatakot siyang malaman ang kasagutan sa kanyang hinala. Ilang sandali pa munang humagulang lang si Malaya habang nakatingin kay Thorin, nang patatagin niya ang sarili at magkaroon ng sapat na lakas ng loob. Dahan-dahan niyang itinaas ang kulay asol na kumot na nakabalot sa kabuuhan ng nobyo. Marahan niya itong ginagawa habang nanginginig ang mga kamay at patuloy ang pagbalong ng kanyang luha. Hanggang sa ganap na niyang maalis ang kumot at tumambad sa kanya ang mga braso ni Thorin na noon ay nakalaylay na. Lumakas ang hagulgol ni Malaya habang pinagmamasdan ang nobyo, at lalo pa iyong nag-alab ng gagapin niya ang matigas at malamig ng kamay ng kasintahan. Tama ang kanyang hinala, wala na itong buhay. At ang pinakamasaklap, namatay ito sa kanyang tabi ngunit hindi niya namalayan. Paano nangyari iyon? Bakit hindi kaagad niya nalaman? Bakit hindi niya nasaklolohan ang nobyo gayong katabi lang niya ito? Tinawag ba siya nito ngunit hindi siya nagising kaagad? Halos gumuho ang mundo ni Malaya ng mga sandaling iyon. Sinisisi niya ang sarili dahil nagpabiya siya. Pakiramdam niya ay masisiraan siya ng bait habang nakatingin sa walang buhay na kasintahan. Napakabigat at parang pinipiga ng paulit-ulit ang kanyang puso habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang mga sumunod na nangyari, namalaya na lang niyang magkatuwang nilang dinala ni Thien si Thorin sa hospital. Subalit huli na. Ang sabi ng doktor na samuri sa kanyang kasintahan, ay inatake ito sa puso habang natutulog. Hindi lubos maisip ni Malaya na sa ganoon pala magtatapos ang lahat sa kanila ni Thorin. Ang lalaking nagparamdam sa kanya kung paano magmahal at mahalin. Akala niya, si Thorin na ang lalaking nakatakda niyang makasama habang buhay. Mali pala siya. Akala lang pala niya iyon. 5 taon ang nakararaan, isa lang siyang babae na walang direksyon ang buhay. Lumaki sa malupit na mundo at namuhay ng tila dagang nagtatago sa mga pusa. Dahil sa kagustuhan niyang mahanap ang kalayaan, nasumpungan niya ang pag-ibig.
Dahil sa katigasan ng ulo at sa kagustuhang mahanap ang kalayaan sa kinalakhang buhay, ay nag-cross ang landas nila ni Thorin. Si Thorin, na sinagip siya noong mawalan siya ng malay sa daan dahil sa labis na gutom at uhaw. Si Thorin, na kinupkop siya at itinuring na hindi iba. Si Thorin, na pinagkatiwalaan siya. Si Thorin na minahal niya. At minahal siya. 5 taon. 5 taon na ang lumipas simula nang yumao ang lalaking minahal niya ng lubos. Maayos na ang kanyang buhay. Kasama na niya ang tunay niyang ama na si Don Ismael, pati na rin ang kanyang kuya August. Kasalukuyan din siyang nag-aaral ng pagkaabogado dahil gusto niyang sundan ang yapak ng yumaong nobyo. Si Thorin ang naging inspirasyon ni Malaya sa Tiwina. Ito ang dahilan kung bakit ninais niyang maging tulad nitong abogado at tulungan ang mga kapos palad na mabigyan ng karapatang makamit ang mailap na hustisya. Si Thorin, na may gininto ang kalooban. Si Thorin, na malapit sa puso ng mga taga-Hacienda Fuentebella dahil sa pagiging mapagkumbaba at makatao. Si Thorin, na sa Tiwina ay laging bukas ang 2 palad sa mga taong nangangailangan. Si Thorin, na tinuruan siya ng napakaraming bagay. Ang sabi ng iba, nagmula ang tao sa alikabok at magtatapos sa alikabok. Isinilang ang tao ngunit yayaw rin. Kakambal na ng buhay ang kamatayan. Sa ganoon daw iikot ang buhay ng tao, sa buhay at kamatayan. Ngunit bakit nga ba may kamatayan? Bakit kailangang may mamaalam? Iyon ba ang kalooban ng Diyos? Gusto ba niyang may nagdurusa? Nais ba niyang may umiiyak? Ang mga katanungang iyon ang paulit-ulit na umuukilkaw sa isipan ni Malaya. Hindi niya kinu-question ang Panginoon, dahil alam niyang anuman ang ikaloob nito sa bawat nilalang sa mundo ay may karapatan ito. Dahil ito ang Panginoon na may likha ng lahat. Hanggang sa mga oras na iyon, masakit pa rin para kay Malaya ang kinahinatnan ng una niyang pag-ibig. Hindi niya alam kung kailan siya makakaahon sa kumunoy ng sakit at pighatisanhi ng pagkawala ni Thorin. Alam niyang darating ang araw na magmamahal siyang muli, magkakaroon ng asawa, mga anak at apo. Ngunit nais niyang ikwento sa mga ito ang kanyang unang pag-ibig. Na minsan, may isang gaya ni Thorin ang minahal niya ng lubos at laging may espesyal na puwang sa kanyang puso magpakailanman. Wakas. Malaya. Written by Lamblets.